Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. EPP ICT4 Quarter 1 Week 1. Para sa nilalaman, Introduction to Computer. Kahalagahan ng computer at computing devices. Mga bahagi ng computer system. Basic computer operations. Booting and shutting down computer. Keyboarding techniques. Mouse techniques. Ang mga computer ay mahalagang bahagi ng maraming aspeto ng modernong buhay, mula sa pag-aaral at libangan hanggang sa komunikasyon at iba pa. Ang pag-unawa sa inyong interaksyon sa mga computer ay makakatulong sa atin na bumuo ng matibay na pundasyon para sa aralin natin ngayong araw. Sino sa inyo ang gumagamit ng computer sa araw-araw? Para saan ninyo ito ginagamit? Ano ang mga karanasan ninyo sa paggamit ng computer? Ano ang mga bagay na madali o mahirap para sa inyo? Bakit mahalaga ang pag-aaral ng computer at computing devices? Paano ito mapapadali ang ating buhay? Ano ang mga bahagi ng computer na alam nyo? Paano ito gumagana? Ano ang kahalagahan ng tamang paraan ng pag-boot at pag-shutdown ng computer? Ating talakayin ang kaugnay na paksa bilang isa, kahalagahan ng computer at computing devices. Ang mga computer at computing devices ay napakahalaga sa ating araw-araw na buhay. Ginagamit natin ito sa pag-aaral, trabaho, at maging sa libangan. Ano-ano ang mga pwedeng magawa ninyo gamit ang inyong computer o smartphone? Ano-ano ang kahalagahan ng computer at computing device sa ating pang-araw-araw na gawain? Ang computer ay may malaking kahalagahan sa ating modernong buhay. Narito ang ilang mga aspeto kung bakit ito mahalaga. Komunikasyon. Ang computer ay nagbibigay daan sa atin na makipag-ugnayan sa iba't ibang tao sa buong mundo. Sa pamamagitan ng email, social media at iba pang online platforms, mas madali nating maiparating ang mensahe sa mga kaibigan, pamilya at trabaho. Pangalawa, edukasyon. Ang computer ay isang mahalagang tool sa edukasyon. Ito ay ginagamit para sa online learning, research, at pag-aaral. Maaari tayong mag-access sa malawakang impormasyon mula sa internet, mga e-books, at educational software. Trabaho. Sa kasalukuyan, maraming trabaho ang nangangailangan ng computer literacy. Ito ay ginagamit para sa data entry, accounting, graphic design, programming, at iba pa. Ang computer ay nagpapabilis ng trabaho at nagpapataas ng produktibidad. Negosyo. Ang computer ay kritikal sa mga negosyo. Ito ay ginagamit para sa inventory management, customer service, marketing, at financial transactions. Ang mga online platforms ay nagbibigay daan sa mga negosyo na makipagkalakalan sa iba't ibang bansa. Entertainment. Ang computer ay nagbibigay daan sa atin na manood ng mga pelikula, makinig sa musika, maglaro ng video games, at mag-browse sa internet. Ito ay isang libangan at pampalipas oras. Scientific research. Ang computer ay ginagamit sa mga scientific simulations, data analysis, at modeling. Ito ay nagbibigay daan sa mga scientist na mas mapabilis
ang kanilang pananaliksik. Isulat sa loob ng gitnang bilog ang kahalagahan ng computer at computing device. Isulat sa loob ng gitnang bilog ang kahalagahan ng computer at computing device. Iguhit sa nakapalibot na parihaba ang laptop, desktop, cellphone, printer, at isulat ang kahalagahan nito sa inyong pang-araw-araw na gawain. Para sa ikalawang araw, kaugnay na paksa bilang dalawa, mga bahagi ng computer system. Ang computer ay parang katawan ng tao. Upang mas madaling maintindihan ang mga bahagi ng computer system, ihahambing natin ito sa katawan ng tao. Ang pagkakaroon ng konkretong imahe ay makakatulong sa atin na mas maunawaan kung paano gumagana ang bawat bahagi ng computer at ang kanilang kahalagahan. Ang CPU ang utak, ang monitor ang mata, ang keyboard at mouse ang mga kamay, at ang storage devices ay ang memorya. Keyboard, ginagamit para mag-type ng mga titik, numero, at mga simbolo. Mouse, ito ang kumukontrol sa galaw ng on-screen pointer at isinasaad din ito ang gagawin ng computer. PC camera, kadalasan itong ginagamit sa video conference o video chat at sa pagkuha ng larawan. CPU o microprocessor. Ito ang utak ng computer. Ito ang nagproproseso ng lahat ng impormasyon at nagkokontrol ng lahat ng gawain. Katulad ng utak ng tao, ang CPU ang nagpapasya kung ano ang susunod na gagawin, batay sa mga natanggap na impormasyon. Monitor. Ang monitor ang mata ng computer. Dito natin nakikita ang lahat ng impormasyon, larawan at video, katulad ng mga mata ng tao na nagdadala ng visual na impormasyon sa utak. Ang monitor ay nagpapakita ng visual na impormasyon mula sa CPU. Printer. Ginagamit ito upang maimprenta o mailimbag sa papel ang mga dokumento o larawan mula sa computer. PC speaker. Dito lumalabas ang tunog na galing sa computer. CD o DVD. Ginagamit ito upang i-play ang media files o mag-burn at mag-save ng datos o impormasyon. Storage devices. Memorya. Ang storage devices tulad ng hard drive at SSD ay ang memorya ng computer. Dito iniimbak ang lahat ng impormasyon at data, katulad ng utak ng tao na nag-iimbak ng mga alaala at kaalaman. Ang storage devices ay nag-iimbak ng mga file, dokumento at iba pang impormasyon. Tingnan ang diagram ng computer system. Ang monitor ang nagpapakita ng output. Ang monitor ay isang output device na ginagamit upang magpakita ng mga visual na impormasyon mula sa computer. Pagpapakita ng mga larawan at text. Ang pangunahing tungkulin ng monitor ay magpakita ng mga larawan, text, at iba pang mga graphic na nilikha ng computer. Ito ang nagbibigay sa mga gumagamit ng visual na representasyon ng data, application interfaces, at iba pang mga elemento sa screen. Pagpapakita ng video at multimedia content. Ang monitor ay nagbibigay daan sa mga gumagamit na panoorin ang mga video, pelikula, at iba pang mga multimedia na nilalaman sa computer. Ito ay nagbibigay ng immersive na karanasan sa mga gumagamit habang naglalaro, nanonood ng video, o kahit nagtatrabaho sa mga graphical na aplikasyon. Pagpapakita ng grafiko at animasyon. Ang monitor ay may kakayahan na magpakita ng mga complex na grafiko at animasyon. Ito ay mahalaga sa mga graphic design, video editing, at gaming, kung saan ang mataas na kalidad ng visual na output ay kritikal. Resolution at refresh rate.
Ang mga technical na katangian ng monitor tulad ng resolution at refresh rate ay nagtatakda ng kalidad ng output na ipinapakita nito. Ang mas mataas na resolution at refresh rate ay nagre-resulta sa mas malinaw at mas mabilis na mga larawan sa screen. Multiple monitor setups. Sa ilang mga kaso, ang mga gumagamit ay maaaring magkaroon ng multiple monitors na konektado sa kanilang computer. Ito ay nagbibigay ng mas malawak na workspace at nagpapadali sa multitasking sa pamamagitan ng pagbibigay ng mas maraming espasyo sa pagpapakita ng mga application at mga window. Ang CPU o Central Processing Unit ay ang pangunahing bahagi ng isang computer na responsable sa pagproseso ng impormasyon. Narito ang ilang mahalagang tungkulin ng CPU. Pag-execute ng mga instruction. Ang CPU ay nagpapatakbo ng mga instruksyon na ipinadala sa kanya mula sa memorya ng computer. Ito ay naglalakad sa mga computation, pag-aaral, at pagproseso ng data ayon sa mga commands na itinakda ng program. Pagproseso ng aritmetiko at logic. Ang CPU ay naglalaman ng mga circuits na may kakayahang magproseso ng aritmetiko tulad ng pagdagdag, pagbawas, pagpapalit at mga logic operations tulad ng mga kumparahan, paghahambing ng mga numero. Ito ang nagpapatakbo ng mga mathematical na kalkulasyon at lohikal na operasyon. Pamamahala ng I/O operations. Ang CPU ay nagpapatakbo ng mga operasyon ng input o output sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa mga input devices tulad ng keyboard at mouse at mga output devices tulad ng monitor at printer. Ito ang nagpapabago sa paglipat ng data sa pagitan ng memorya at mga peripheral device. Paghahanda ng data. Bago ang pagproseso, ang CPU ay nagpapakete ng data mula sa memorya sa mga manipulable na unit. Tulad ng mga register nito, ito ay upang maging mas mabilis at epektibo ang pagproseso ng mga operasyon. Ang keyboard at mouse ay mga input device na ginagamit upang magbigay ng input o datos sa computer. Narito ang mga pangunahing tungkulin ng bawat isa. Keyboard. Ang keyboard ay isang input device na binubuo ng mga keys na nagre-representa ng mga letra, numero, simbolo, at mga function keys. Ginagamit ito upang mag-input ng text, commands, at iba pang mga datos sa computer. Ang mga gumagamit ay nagpapatakbo ng mga keys gamit ang kanilang mga daliri at ang computer ay tumatanggap ng mga signal mula sa keyboard at nag-i-interpret ng mga ito bilang mga character o commands. Ang mga keyboard ay maaaring may iba't ibang layout depende sa lokalidad tulad ng QWERTY, AZERTY, o Dvorak at maaaring mayroong mga karagdagang function keys at shortcut keys para sa iba't ibang mga gawain. Mouse. Ang mouse ay isang input device na karaniwang binubuo ng isang body at isang mouse pointer or cursor. Ginagamit ito upang mag-navigate sa computer interface at magpili ng mga elemento sa screen. Ang mga gumagamit ay gumagalaw ng mouse sa isang pad o surface at ang computer ay nagtutugon sa mga galaw na ito sa pamamagitan ng paggalaw ng mouse pointer sa screen. Ang mouse ay mayroon ding mga buttons tulad ng left button, right button, at scroll wheel na maaaring gamitin para sa pag-click, pag-right click, at pag-scroll sa mga interface at mga elemento sa screen. Ang storage devices ay mga aparato o device na ginagamit upang magtago at magpreserba ng impormasyon, data, at mga files sa isang computer system.
Narito ang ilang mahalagang aspeto tungkol sa papel ng storage devices. Una, paggamit ng permanent storage. Ang storage devices ay ginagamit upang magtago ng impormasyon ng permanente sa loob ng computer. Ito ay naiiba sa temporary storage tulad ng RAM o Random Access Memory, kung saan ang data ay nawawala kapag nawalan ng kapangyarihan ang computer. Pangalawa, talagang memorya, non-volatile memory. Ang mga storage device ay karaniwang mayroong non-volatile memory na nangangahulugang ang mga datos na nakaimbak ay nananatiling nariyan kahit na mawalan ng kapangyarihan ang device. Ito ay nagbibigay ng pangmatagalang pagpreserba ng mga file at impormasyon. Pangatlo, iba't ibang uri ng storage devices. Mayroong iba't ibang uri ng storage devices, kabilang ang mga sumusunod. Hard disk drives o HDD. Ito ang tradisyonal na storage device na gumagamit ng mga mechanical na arm na nagbabasa at sumusulat ng data sa mga magnetic platters. Solid state drives o SSD. Ito ay mas modernong uri ng storage device na walang moving parts. Ito ay mabilis, tahimik at mas matibay kaysa sa HDD. Flash drives. Ito ay maliit na portable storage device na karaniwang ginagamit upang magdala ng mga file mula sa isang computer patungo sa isa pang computer. Cloud storage. Ito ay isang uri ng storage na nagbibigay daan sa mga gumagamit na mag-imbak ng kanilang mga file sa internet, na nagbibigay daan sa kanila na ma-access ito mula sa anumang device na may internet connection. Pang-apat, organisasyon at access sa impormasyon. Ang storage devices ay nagbibigay ng paraan para sa organisasyon at access sa impormasyon. Ang mga file system at file management software ay ginagamit upang mag-organisa at mag-access sa mga file at folder sa loob ng storage device. Ang printer ay isang output device na ginagamit upang mag-produce ng mga hard copy o printed na kopya ng mga dokumento, larawan, at iba pang mga elemento mula sa computer. Narito ang ilang mahalagang aspeto tungkol sa papel ng printer. Una, pag-print ng mga dokumento at larawan. Ang pangunahing tungkulin ng printer ay mag-print ng mga digital na file at mga dokumento mula sa computer sa anyo ng mga printed na kopya. Ito ay maaaring maging mga dokumento sa teksto, larawan, presentasyon, spreadsheet, at iba pa. Pangalawa, iba't ibang uri ng printers. Mayroong iba't ibang uri ng printer na may kanya-kanyang mga katangian at paggamit. Inkjet printers. Ito ay mga printer na gumagamit ng mga liquid ink cartridges upang mag-produce ng mga larawan at mga dokumento. Karaniwang ginagamit ito para sa mga personal na pangangailangan o sa maliit na opisina. Laser printers. Ito ay mga printer na gumagamit ng laser technology upang mag-print ng mga dokumento. Karaniwang mas mabilis ito kaysa sa inkjet printers at kadalasang ginagamit sa mga malalaking opisina o negosyo. Multifunction printers o MFP. Ito ay mga printer na may kakayahan din sa pag-scan, pag-copy, at pag-fax ng mga dokumento. Bukod sa pag-print, ito ay kadalasang all-in-one device na may mga pag-andar ng scanner, copier, at fax machine. 3D printers. Ito ay mga printer na may kakayahan sa pag-print ng mga 3-dimensional na mga bagay mula sa digital na disenyo. Karaniwang ginagamit ito sa mga industriya tulad ng pagmamanupaktura, pagdisenyo, at pagpapalabas ng mga prototipo. Paggamit sa mga larangan. Ang printer ay mahalagang bahagi ng mga larangang tulad ng edukasyon, negosyo, sining, at industriya.
Ito ay ginagamit para sa pagprint ng mga akademikong papel, mga dokumento sa opisina, marketing materials, larawan, mga blueprint at marami pang iba. Pang-apat, pagiging bahagi ng computer setup. Ang printer ay karaniwang kasama sa computer setup, lalo na sa mga opisina at tahanan, kung saan ang mga printed na kopya ng mga dokumento ay mahalaga para sa pagsasagawa ng mga gawain at pagpapadala ng impormasyon. Gawain bilang 2, mga bahagi ng computer system. Gawain 1, tama o mali. Tukuyin kung ang mga sumusunod na pahayag ay tama o mali. Ilagay ang T kung tama at M kung mali. Una, ang keyboard ay ginagamit para mag-scan ng mga larawan. Pangalawa, ang monitor ay output device na nagpapakita ng mga larawan at text at iba pa. Pangatlo, ang printer ay ginagamit para mag-input ng mga titik at bilang. Pang-apat, ang mouse ay mayroong buttons para mag-click at mag-scroll. Ang headset ay ginagamit para sa audio output at voice communication. Ginagamit ang scanner upang maglimbag ng mga dokumento. Narito ang mga tamang sagot. Tukuyin ang mga bahagi ng isang computer. Piliin ang iyong sagot mula sa mga salita sa loob ng kahon. Narito ang mga pagpipilian: mouse, keyboard, system unit, printer, monitor, headset, speaker, compact disc. Narito ang 3 larawan. Narito naman ang mga sumusunod na larawan. Atin na itong sagutan. Ang unang larawan ay CPU. Pangalawa, printer. Pangatlo, compact disc. Pang-apat, headset. Panglima, monitor. Sumunod ay keyboard at ang panghuli ay mouse. Kilalanin ang sumusunod. Ginagamit para mag-type ng mga titik, numero at mga simbolo. Ito ang kumokontrol sa galaw ng on-screen pointer at nagsasaad ng gagawin ng computer. Kadalasan itong ginagamit sa video conference o video chat at sa pagkuha ng larawan. Tinagurian itong utak ng computer at matatagpuan ito sa loob ng system unit. Katulad ito ng telebisyon kung saan lumalabas sa pamamagitan ng display ang mga impormasyong nanggagaling sa computer. Ginagamit ito upang maimprenta o mailimbag sa papel ang mga dokumento o larawan mula sa computer. Dito lumalabas ang tunog na galing sa computer. Ginagamit ito upang i-play ang media files o mag-burn at mag-save ng datos o impormasyon. Atin na itong sagutan. Unang bilang, keyboard. Pangalawa, mouse. Pangatlo, webcam. Pang-apat, CPU. Panglima, monitor. Pang-anim, printer. Pang-pito, speaker. Pang-walo, storage files. Para sa ikatlong araw. Kaugnay na paksa bilang 3, basic computer operations. Booting and shutting down the computer. Ang tamang pag-boot at pag-shutdown ng computer ay mahalaga upang maiwasan ang pagkasira ng hardware at pagkawala ng data. Paano ninyo karaniwang ini-on at ini-off ang inyong mga computer?
Ano ang mangyayari kung hindi natin tamang i-shutdown ang computer? Keyboarding techniques. Ang tamang posisyon ng kamay at daliri sa keyboard ay makakatulong upang mapabilis ang pagtatype at maiwasan ang sakit sa kamay. Mouse techniques. Ang tamang paghawak at paggamit ng mouse ay makakatulong upang maiwasan ang pagkapagod at pinsala sa kamay. Narito ang hakbang sa pag-boot ng computer. Pagpindot ng power button. Paghihintay hanggang sa lalabas o magpakita ang desktop. Hakbang sa pag-shutdown ng computer. Pag-click sa start button. Pagpili ng shutdown o restart. Paghihintay hanggang sa ganap na ma-off ang computer. Basahin at sagutin ang mga tinutukoy sa mga gawain. Isulat sa sagutang papel ang inyong sagot. Piliin ang titik ng tamang sagot tungkol sa paksa na booting and shutting down computer. Ano ang tawag sa proseso ng pagbubukas ng computer? Rebooting, shutting down, booting, o restarting. Ano ang kailangang gawin upang isara ng maayos ang computer? I-off ang monitor. B. I-log off ang user account. C. I-hibernate ang computer. D. I-shut down ang computer. Ano ang tawag sa pagkakaroon ng kakayahang mag-type nang hindi tinitingnan ang keyboard? A. Touch typing. B. Click typing. C. Visual typing. D. Slow typing. Pang-apat, paano mo maiiwasan ang pagkakamali sa pagtatype habang gumagamit ka ng keyboard? A. Gamitin ang isang mabilis na computer. B. Gamitin ang isang malaking keyboard. C. Mag-practice ng touch typing. D. Huwag gamitin ang keyboard. Anong bahagi ng mouse ang ginagamit para pindutin ang mga bagay sa screen? A. Scroll wheel. B. Left button. C. Right button. D. Mouse pad. Paano mo inililipat ang cursor sa screen gamit ang mouse? A. Mag-click sa screen. B. I-drag ang mouse sa mousepad. C. Pindutin ang left button at i-drag ang mouse. D. Pindutin ang right button at i-drag ang mouse. Narito ang mga tamang sagot. Basahin at sagutin ang mga tanong. Pilugan lamang ang titik ng tamang sagot. Ito ay katulad ng telebisyon kung saan lumalabas sa pamamagitan ng display ang mga impormasyong nanggagaling sa computer. A. Keyboard. B. Monitor. C. Mouse. D. Printer. Pangalawa, ito ay isang makinang elektroniko na gumagamit ng digital signal sa pagproseso ng mga komplikadong problema sa matematika, paggawa ng mga formal na dokumento o ulat, pagtatago ng datos o program upang mapadali ang gawain at paglilibang. A. Computer. B. Printer. C. Typewriter. D. Scanner. Pangatlo, ginagamit ito upang maimprenta o mailimbag sa papel ang mga dokumento o larawan mula sa computer. A. Keyboard. B. Monitor. C. Mouse. D. Printer. Ano ang kahulugan ng acronym na CPU sa larangan ng computer? A. Computer Processing Unit. B. Central Processing Unit. C. Computer Power Unit. D. Central Power Unit. Panglima, ito ang tradisyonal na storage device na gumagamit ng mga mechanical na arm
na nagbabasa at sumusulat ng data sa mga magnetic platters. A. Cloud storage. B. Compact disk. C. Hard disk drive. D. Solid-state drives. Narito ang mga tamang sagot. Tama o mali? Isulat ang T kung ang pangungusap ay tama at isulat ang M kung mali. Ang keyboard at mouse ay mga output device. Ang PC camera ay kadalasan itong ginagamit sa video conference o video chat at sa pagkuha ng larawan. Ang CPU o microprocessor ay tinaguriang utak ng computer at matatagpuan ito sa loob ng system unit. Ang shutting down ay ang proseso ng pagpapatakbo ng operating system OS at iba pang mga software sa isang computer mula sa kapangyarihang off hanggang sa magiging fully operational ito. Ang speaker ay isang uri ng input device na kumokontrol sa galaw ng on-screen pointer at isinasaad din ito ang gagawin ng computer. Narito ang mga tamang sagot.